Sa Ebanghelyo, makikita natin si Jesus na nagpapagaling sa isang babae at bumubuhay sa isang batang namatay na. Bagamat ang kamatayan ay bahagi na ng ating buhay, hindi niloob ng Diyos na tuluyang maglaho ang tao pagkatapos pumanaw sa daigdig. Isinugo ng Ama ang kanyang anak upang puksain ang kamatayan at ipagkaloob sa atin ang pangako ng buhay na walang hanggan. Magsitayo po tayong lahat. Piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipahayag natin ang ating mga papuri at mga pasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay nasa 13 linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin na tayo ay nagkamali at nagkakasala. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating Diyos. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo makapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo makapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanaglog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang manang Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong makinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalaan kami ay masangkot. Panatiliin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po. Kalooban ng Diyos ang buhay, hindi kamatayan. Dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan sa mundo. Subalit, dadaigin ito ng pananampalataya kay Jesus. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di naghahari sa daigdig na ito, sapagkat ang karunungan ng Diyos ay walang kamatayan, pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Ang kanyang kaaway ay di nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Tugon, Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. purihin ang puon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit
at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Tugon. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, poon. Ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Tugon. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pinaalaala ni San Pablo sa mga taga-Korinto na sapagkat nananahan ng Diyos sa kanila, dapat silang maging kabahagi rin ng kanilang mga kapatid. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din niyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa ibig kong magaan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasabaybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga.
Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kaniyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon ng dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapagagamot ang kaniyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti. Bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at tinipon niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kaniyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kaniya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kaniyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus, hinanap ang humipo sa kaniya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang iyong anak, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkakapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus ng gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit, pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama at ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, nang ibig sabihin, Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng good morning. Kamusta na po kayo? Kamusta po kayo?
Salamat sa Diyos at okay po tayo. Palakpakan natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng mga biyaya upang sa gitna ng maraming mga pagsubok, mga hamon at mga problema sa buhay ay ma-okay tayo. Alam natin na siya ang pinanggagalingan na mabiyaya na ating natatanggap sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Batid natin ang Diyos ay patuloy na nagmamagandang loob sa atin at higit sa lahat, lubos ang kanyang pagmamahal. Hindi niya tayo kayang pababayaan. Kaya dahil dito, karapat-dapat lamang na ang Diyos ay ating papurihan at pasalamatan. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-13 linggo ng karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa, mga salita ng Diyos na paalaala sa atin ay tungkol sa pananalig. Pananalig. Maraming beses na akong pumupunta sa mga patay, hindi lamang upang magdiwang ng banal na misa, kundi upang makiramay sa mga miyembro ng pamilya. May mga pagkakataon, lalong-lalo na yung mga malapit sa akin na nakakausap ko sila. At kalimitan sa aming pag-uusap, mayroon silang mga itinatanong. At kalimitan ang kanilang itinatanong ay katulad nito, Father, bakit kinuha na ng Diyos ang aming mga magulang? O Father, bakit kinuha na ng Diyos ang aming anak? Ito ang malimit na mga tanong na naririnig ko doon sa bawat miyembro ng pamilya na malapit sa namatay. Dahil ito ay kanilang talagang minamahal. O mayroon pa sanang mga importante at mahalagang papel na ginagampanan sa kanilang buhay. Ang makatanungang iyon ay sinasagot ng ating unang pagbasa. Kung nakinig kayo ng mabuti sa ating unang pagbasa, ipinapahayag sa atin ng Diyos kung ano talaga ang katotohanan tungkol sa kamatayan. At sabi niya, ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod at ikinatutuwa. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan. At ito ang kahihinatnan ng mga mapailalim sa Kanya. Very clear, no? Na ang kamatayan ay hindi mula sa Diyos. Hindi ikinalulugod ng Diyos ang pagkamatay ng alinmang may buhay. Kahit palatanim at hayop, ay hindi ikinalulugod ng Diyos ang kanilang kamatayan. Kanino nanggaling ang kamatayan? Sa Diablo. Subalit, sa pamamagitan ng kamatayan, ay ipinapahayag ng Diyos ang kaniyang kapangyarihan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan.
So sana hindi na tayo magtanong, Father, bakit kinuha ng Diyos ang aking mahal sa buhay? Oy, hindi kaloob ng Diyos ang kamatayan. Hindi ikinalulugod ng Diyos ang kamatayan. At tandaan po natin na ang kamatayan ay bahagi ng buhay natin. Whether we like it or not, ang bawat isa sa atin ay mayroong nakatakdang oras ng kamatayan. Lahat tayo ay mamamatay. Una-unahan lang iyan. At hindi natin alam kung sino ang mauuna. At tandaan din po natin na ang kamatayan ay walang pinipili. Biro mo, nung nakaraang buwan, may minisan akong patay, 18-year-old, na disgrasya sa motor. Nung nakaraang linggo, may minisan akong patay, 42-year-old, binaril. Noong nakaraang buwan, may minisan din akong patay, 62-year-old. Mayroon siyang sakit. Noong nakaraang buwan, may minisan akong patay, 96-year-old. Natulog lang siya, hindi na gumising. Iba-iba ang dahilan ng kamatayan. At ang kamatayan ay walang pinipili. Bata, matanda, lalaki, babae, mahirap, mayaman, may pinag-aralan o wala, Katoliko, Protestante o Muslim, ay may kamatayan. At kapag dumating na ang kamatayan, we are very helpless. Hanggang iyak na lang tayo. At wala tayong kapangyarihan upang ating mahadlangan ang kamatayan. Kahit sino at kahit ano ang meron tayo, walang makakahadlang sa kamatayan. Marami tayong pruweba niyan. Tingnan niyo si Ferdinand Marcos. Hindi lang milyon ang kanyang pera, bilyon-bilyon ang kanilang pera. May nagawa ba ang kanilang bilyones sa kamatayan? Wala. Tingnan ninyo si Pope John Paul II at saka si Pope Benedict XVI at iba pang mga santo papa na namatay. May nagawa ba ang kanilang pagkasanto papa sa kamatayan? Wala. Kahit dalhin mo pa yan sa pinakamahal na ospital, kahit pabantayan mo pa yan sa 10 sikat at ekspertong doktor, kahit saksakan mo pa yan ng 20 oxygen ang kanyang ilong, kung oras na niya, ay oras na niya. Dahil ang bawat isa sa atin ay mayroong nakatakdang oras. Kung kailan ang ating oras, hindi natin alam. Ibig sabihin, hindi na tayo dapat matakot sa kamatayan dahil darating naman talaga siya at darating sa atin. At huwag tayong mabagabag tungkol sa kamatayan. Bagkus tayo ay manalig na pagkatapos ng kamatayan ay mayroong muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. At upang lumalim ang ating pananalig sa muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan, katulad ni Jairo, ay kailangan lumapit tayo sa Diyos at palaging manalangin. Kaya sa aking pagninilay, sabi ko, kaya pala ang mga patay ay aming ipinagdarasal. Kasi ang aming pagdarasal sa mga patay ay katulad ng paglapit ni Jairo kay Jesus upang muling buhayin ang kanyang dalagitang anak na namatay. Noong narinig ni Jairo na patay na ang kanyang anak, agad-agad siyang sinabihan ni Jesus, "Huwag kang mabagabag, manalig ka sa akin." Kaya nga, napakahalaga pala na ang ating mga panalangin para sa mga kapatid nating namatay.
Kaya kapag pumunta tayo sa mga lamay, sana yung punta natin doon ay hindi lang para maglaro ng bingo at ng tungits. Hindi lang para makakain tayo ng lugaw, sopas, at makakape at makatinapay. Kundi ang pinaka-the best na ating magawa ay ang mag-alay ng panalangin. Dahil ang ating pag-alay ng panalangin ay pagpapahayag ng ating pananalig na sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, muling buhayin at pagkalooban ng buhay na walang hanggan ang kapatid nating ipinagdarasal. Kaya nga napapansin natin na sa araw ng linggo, ang haba-haba ng pamisa natin sa kaluluwa. Very good. Ibig sabihin, tayo ay nananalig ng ating mga panalangin ang siyang tutulong sa kanila upang sila ay muling buhayin ng Diyos at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sa ikalawang eksena ng ating ebanghelyo ay tungkol pa rin sa pananalig. May isang babae na may sakit. Ilang years ng kanyang sakit? Ilang years ng sakit ng babae sa ating ebanghelyo? Hindi kayo nakinig? Ang babae sa ating ebanghelyo ay 12 years nang nagkakasakit. Ano ang kanyang sakit? Dinudugo siya. Mabuti hindi siya, tawag noon, nauubusan ng dugo. Tuloy-tuloy ang kanyang menstruation. Dinudugo siya for 12 years. At sabi ng ating ebanghelyo, halos napuntahan na niya ang lahat ng manggagamot. Subalit parang walang alibyo ang kanyang karamdaman. Naubos na rin ang lahat ng kanyang ari-arian. Pero hindi siya gumagaling. Hindi lumulubha pa ang kanyang sakit. Saka pa niya naalaala. Narinig ko si Jesus na nagpapagaling. Lalapit ako sa kanya. At ang eksena ng paglapit niya kay Jesus ay parang piyesta ng Nazareno. Napakaraming tao, halos naiipit na si Jesus dahil sa makapal na tao. Subalit, sumisiksik ang babaeng ito, gumagawa siya ng paraan upang makalapit sa ating Panginoon. Dahil sa loob-loob niya, mahawakan ko lang ang kanyang gamit, ay gagaling ako. Minsan ganon din tayo. Pag walang-wala na tayong pera at wala-wala na tayong magawa, kahit sino ng doktor ang napuntahan na natin, saka natin naalaala na kailangan pala natin i-pre-over siya at ipatawag ang pari para bigyan ng santalana. Kung minsan, last resort na natin ang Diyos. Tapos, lubang-lubha ng ating may sakit, saka natin ipatawag ang pari. Tapos kapag namatay ang ating may sakit, sisihin natin ang pari. Hindi naman kami kriminal. At walang pari na nagdarasal para sa kamatayan ng inyong mga may sakit. Tandaan po ninyo yan. Walang pari na nagdarasal para mamatay ang may sakit na kanyang bibisitahin. Ang panalangin namin sa mga may sakit, kapag pinigyan namin sila ng anointing, na sana Lord, palakasin mo sila. Na sana Lord, kung hindi na nila kaya, ay huwag mo na silang pahirapan. Na sana Lord, patawarin mo ang kanilang makasalanan. At kung papanaw man sila, sana bigyan mo sila
ng kaligayahang walang hanggan. Kaya napapansin nyo kapag dumalaw ako sa may sakit, nilalakasan ko ang aking dasal para marinig ninyo, para hindi niyo ako maakyos na nagdarasal ako para mamatay ang inyong sakit. Walang pari na nagdarasal para mamatay ang inyong sakit. Kung minsan last resort na natin ng Diyos para sa ating makaramdaman, sana siya ang number 1 nating naalaala. Na sana bago siya natin dalhin sa ospital, patawag muna natin ang pari para ipagdasal siya. Na bago sana operahan, ipatawag natin ang pari para na i-pray over siya para maging successful ang kanyang operation. Subalit ginagawa nating last resort ang ating Diyos. Kapag walang-wala na tayo, saka natin siya na alaala. At kapag tayo ay nagkakasakit, huwag kaagad tayong mawalan ng pag-asa. Bagkus ipinapakita ng babae sa ating ebanghelyo na kailangan palakasin natin ang ating loob at manalig tayo sa Kanya. Isakit lang ng tuhod, ayaw na natin magsimba. Sumakit lang ang ating ulo, ayaw natin magsimba. Yung babae, dinudugo for 12 years. Ang dami-daming tao, talagang gumagawa siya ng paraan na makalapit sa Panginoon. Dahil sa loob-loob niya, siya lang ang tanging makapagpagaling sa akin. Kaya kapag tayo ay nagkakasakit, makipag-cooperate tayo para madali tayong gumaling. Manalig tayo na sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, tayo ay gagaling. Kumain tayo. Palakasin natin ang ating loob. Huwag pahina-hina. Kundi lakasan natin ang ating loob. Na sa karamdaman kong ito ay mapapagaling ako ng Diyos because nothing is impossible with Him. Kagaya ng babae na kahit hirap na hirap siya makalapit sa Panginoon, pinipilit niyang lumapit sa Panginoon. Kahit hirap na hirap tayong lumunok, subalit pilitin natin makalunok ng gatas para tayo ay maging malakas. Kahit hirap na tayong gumalaw, pero pinipilit nating makagalaw para kahit papano ay hindi lumala at lumuba ang ating karamdaman. Gagawa tayo ng paraan kapag tayo ay nananalig upang may pagkaloob sa atin ng Diyos ang ganap na kagalingan. At tandaan po natin na ang Diyos ay gumagamit ng mga instrumento na makagalingang ito. Paano tayo gagaling? Hindi ka na nagpapacheck up. Instrumento yun ng Diyos para sa ating kagalingan. Ayaw mo nang uminom ng gamot, paano ka gagaling? Hindi mo na tinitake ang iyong maintenance. Kaya nga tinatawag na maintenance kasi i-maintain mo yan para hindi lumuba ang ating sakit. Ang mga gamot, ang mga doktor, ang mga ospital ay instrumento ng Diyos upang maipagkaloob sa atin ang kagalingan. At kailangan gagawin natin ang lahat ng mga ito ng may pananalig upang makamtan natin ang inahangad nating pagaling. Naway sa pamagitan ng banal na misang ito, mulit-muli, hingiin natin sa Diyos na bigyan tayo ng malalim na pananalig. Dahil sa pananalig ay makamtan natin ang tunay na kagalingan. At sa pamagitan ng pananalig ay maipagkaloob sa atin ang muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato.
ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok, sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalatayan ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipanalangin natin sa Diyos Ama ang lahat na mamahal natin sa buhay na may karamdaman at mga yumao na. Magsumamo tayo at tingin natin ang kagalingan mula sa Diyos at ang muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo at ating sasabihin, Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ipagpatuloy nawa niya ang gawain ng pagpapagaling ni Jesus sa pamamagitan ng mga sakramento at ng pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga manggagamot, mga nurse, at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, patuloy nawa silang maging mahabagin at mapagmalasakit sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nasa buhay relihiyoso, manatili nawa silang mga aktibong saksi at tagahatid ng paghihilom na dulot ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga natitipon ngayon, masundan nawa natin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga biyayang ating tinanggap sa mga kapatid nating nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, makatagpo nawa sila ng paglingap mula sa Panginoong nagkakaloob ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ipagdasal natin ang miyembro ng ating pamilya na may sakit, ganon din ang mamahal natin sa buhay na pumanaw na. Ama naming banal, isinugo mo sa amin ang iyong anak upang pagalingin ang aming katawan, isip at kaluluwa. Ipagkaloob mong lagi naming pakinabangan ang kaniyang kapangyarihang magpagaling at magkaloob ng buhay na walang hanggan, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po. Alay na ito, ang kinapay na nagmula sa pagkakas.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayong makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinamangin dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain na iyong pagliligtas. Ipagkalubong ang aming paglilingkod sa iyo, ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng berhing bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bering Maria, Nina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa'yo, huwag nawang pababayaan masipayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Ako'y akayin sa daan matuwid, huwag nawang pahintulutang mabighani sa panandalian at huwad narinag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Sigwa sa aking kalooban, iyong masdan, pahupain ang bukso ng kalungkutan. Yakapin ang buong higpit, iyong anak, na mayakapin ang bayan mong ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso. Nang lumaganap sa sanlibutan,
ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo po para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng tumulong sa paglilingkod. Ang Music Ministry at Regina Celli Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong lahat na narito ngayon, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MSC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa Calcutta Chapel. At sa darating na linggo naman po, ang sponsor ay ang San Roque Chapel. Mga paanyaya po, sa darating na July 5, ang atin pong First Friday Mass. Ito po ay gaganapin sa St. Louis Chapel sa ganap na 6 p.m. Kaalinsabay po nito, tayo ay inaanyayahan sa Teaching Night dito rin po sa St. Louis Chapel upang mas mapalalim ang ating pananampalataya tungkol sa tunay na simbahan at mapalago nito ang ating pananampalataya. Ang ating pong speaker ay si Dr. Romeo Mahinay. Kaya ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo. Patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipinamamahagi sa mga kapatid nating higit nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa ng pangailangan ng ating simbahan. Maraming salamat. Sumuli sa July 5, ang ating First Friday Mass ay hindi sa Woodcraft, kundi doon po natin gaganapin sa St. Louis dahil pagkatapos noon ay magkaroon po tayo ng teaching night. No? Mayroong in-invite tayong speaker na magpapaliwanag tungkol sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. No? Kaya ang misa natin doon sa St. Louis ngayong First Friday ay sa ganap na alas 6 ng gabi. No? 6 p.m. yung ating misa. Pagkatapos ng misa, magdala po tayo ng ating papagsalusaluhan, no? Kung ano lang yung madala po natin para mayroon tayong makain para sa ating hapunan. At pagkatapos noon, yung ating seminar, teaching night, tungkol sa ating buhay pananampalataya. No? At maraming salamat sa lahat ng ating chapel servant leaders at sa inyong lahat na tumulong upang maging maayos at maging makahulugan at matagumpay ang pagdiriwang natin ng pagbabasbas at pagpapasinaya ng tahanan ni Maria sa bodega na ginanap natin kahapon. Maraming salamat sa lahat ng inyong mga tulong, inyong mga suporta, sa lahat ng inyong pag-alay na inyong panahon at ng inyong sarili upang mapagtanggumpayan natin ang ating pagdiriwang kahapon. So muli, maraming salamat. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. So ang inyong chaplain ay mawala mula po bukas hanggang Huwebes po ng gabi dahil kaming mga MSC Midlifers Group ay magkakaroon ng conference sa Baguio City. No? Aalis po kami ng alas 12 mamayang gabi, no? Dahil bukas ay magsisimula ang aming conference tungkol sa midlifers. Mayroon kaming in-invite na speaker na magfa-facilitate
tungkol sa topic ng midlife, yung pagmi-midlife. No? At babalik po ako sa Huwebes ng gabi. No? At siguro darating ako niyan ng mga madaling araw ng Biyernes. No? Dahil may misa po tayo sa WIP at magkaroon po tayo ng activity pagkagabi. No? So muli, maraming salamat sa lahat at magandang umaga po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan at manalig sa Diyos upang matanggap ang kagalingan at ang muling pagkabuhay. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po.